Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KL Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. May international name na Manye. Ini po nasa distansya ko niya na 1,525 kilometers east kang Eastern Visayas. Ini po may kusog na duros na 85 kilometers per hour harin sa Tahaw. Asin na sa Incastanes, 105 kilometers per hour. Nagiro man rin sa direksyon kang westward sa likas na 30 kilometros ana kada oras. Ang bagyong Pipito mga tugang, iyan po ang binabantayan ko niyan. Si Ophel nag-agi na, dire-diretso na. Palangalit na sa pinakauring advisory kang Pag-asa, digdi po sa binabantay na bagyong si Ophel mga tugang sa huring bulletin nila ang tropical cyclone na si Ophel na alas 2 kasabang umaagahon nagpaparagos sining bagiro sa direksyon kang west-northwestward sa babaw na kang sea east of Isabela. Ini po nasa distansya ngunyan o nasa sentro ngunyan, 225 kilometers east kang Kasiguran Aurora o 265 kilometers east kang Itchagi Isabela. And ini po may dardarang kusog na 150 kilometers per hour. Arin sa taho ang kasayang Castanes 185 kilometers per hour. Sa ngunyan, ini po naghihiro sa direksyon kang west-northwestward sa likas na 25 kilometers kada oras. Nakabandera mga tugang ang tropical cyclone wind signals kang bagyong si Ophel number 3 sa northeastern portion kan mainland Cagayan as in southeastern portion kan Babuyan Island. Number 2 man sa Batanes, Babuyan Island, nagkatarang lugar sa Cagayan, northern as in eastern portion kang Isabela, Ilocos Norte, yan, Apayao. And number 1 sa Batanes, nagkaparang lugar sa Quirino, northern portion kan Nueva Vizcaya, ano pa niyo? Northern portion kan Aurora. Yan. Yan po ang bagyong si Ophel. Nakabanderang ko niyan ang signal number 1, number 2, and number 3. Pero ini po paluwas naman, harayo na. Ang sarong niya na idabangan, lalo na po nagpapalit sa mga Bicolano, ini pong bagyong si Pipito. Inulit sa pinakauring truck niya, garo po madukot sa may parte kad Bicol kung dahil po siya magtaas o dahil makibrada sa iyang direksyon. At yan, makakuha kitang update sa Pag-asa sa sarupang bagyo na naglaog o palaog po sa Philippine Area of Responsibility. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras yato ko niya matugang, 13 minutos pagkalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Duman sa mga naghahapot sa suspensyon. Kasumanggi po, nagpanawas na ng memo si Governor Luigi Villafuerte dapit sa suspensyon kan klase sa kabus na level pampribado sa pampublikong eskulahan dili po sa Camarines Sur, Pungunyan Aldaw. And sa Naga City, Yuman, may pinaluwas naman na advisory ang lokal na gobyerno managod sa suspensyon kan klase. Pareta mo lang ko dyan sa lado nasyonal. Nagpapuding telepon si Education Secretary Sani Angara kay para na National Management Committee umankom tanganing maghanap ni mga pagi para masolusyonan ang learning losses sa mga eskulahan huliban sa mga kanselasyon kang klase dara kan mga bagyo.
Sa datos kan DepEd para sa presenteng school year, nakapagresto na ang Cordillera Administrative Region in 35 class disruptions. Ano ba pang riyon na matinding naapitaran kang bagyo, kabali ang Region 2, 1, 4A as in 3, nakabati ba ng tiga 29 class disruptions na nagkapira draman kan human-induced hazards araw ka mga insidente din kasunod. Mientras tanto, 239 eskwelahan man sa inturong Pilipinas ang ikinukonsiderar bilang very high risk na nakagawa ng mas pang learning o mas nakulpang learning losses. Idinaraman kang parating natural hazard na na-experiensyan asin matinding danyos na nakapiktar sa 377,729 mga estudyante. Mientras tanto, nasa 4,771 man eskwelahan na may 3,865,500 o 903 estudyante ang pigbugtak sa kategoriyang bilang high risk kan DepEd. Pigiripaso ng mga tugang kan Department of Agriculture ang guidelines sa pagtransportar ka mga hayop aron kan urig asin manok tanganing basimbagan. Ang mga angat sa kakulanganing supply kaini. Sa ibang mga inikan na haluin ng problema sa helang kan mga hayop. Sigun kay Agriculture Secretary Francisco J. Laurel Jr., ang pagripaso sa mga eksistidong patakaran ilalatag sa konsultasyon sa grupo kang industriya, partikularmente sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Ang Day Administrative Order No. 5 na piniluwas ka nagtarigod na 2019 na katalaan ka mga patakaran para sa lokal na pagtransportar ka mga hayop, produkto ka mga ini, asin byproducts na ganing portiran ang publiko, asin banabanan ng mga banta sa salud kan mga hayop. Ang mga patakaran nagtatalaan man ng istriktong timeline sa pagkuha ng transport permits asin requirements para sa partikular na hayop asin mga produkto. Piga rinipaso naman kang Bureau of Animal Industry ang Administrative Order No. 2 Series of 2022 na nag-amendar sa National Zoning and Movement Plan tangali makontrol ang African Swine Fever. Sa bagi kang kolaborasyon sa Food and Drug Administration, ang DA naghihiro tangali magkaigwaring commercial vaccine para sa ESF digdi sa Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. O duman sa mga mabiyahe pa Manila o duman sa mga mabiyahe pa Laog Bicol ha. At yan may ipaparuwas na travel advisory ang DOTR, Land Transportation Office. Mapanapit po sa pagpundo na muna kan biyahe palaog po sa Bicol, pasiring sa Visayas asin Mindanao. Darapukan pingalaw man epekto kan bagyong si Pipito sa masunod na duwa sa gudtulong aldaw. Nanganing maiwasan po na magka-repeat sa biyahe ang mga painante, mga driver, mga pasayeros, oras po na maglamasa na o magpamati na ang makusugnauran na sinduros ka nasa bit ng binabantayan na raot nin panahon. Alas 5:17 ang oras yato ko dyan, ang tabianan po at siya ng mga report magkano sa mga pagiliban niya sa lawas. Mientras tanto, mayong planong bagaton o kontrahon kang gobyerno kung gusto ni dating Presidente Rodrigo Duterte na magsuko sa restriksyon kang International Criminal Court. Reaksyon rin kang Parasyo Malacanang sa naging pahayag ni Duterte sa ICC na mapasiring sa Pilipinas as in iimbisigaran siya katakod kabarugong war on drugs. Sigun ki Executive Secretary Lucas Bersamin kung i-refer kang ICC ang proseso kang investigasyon sa Interpol. As in mag-transmit inining red notice sa mga autoridad sa nasyon, maobligar ang gobyerno na bistuhon ang red notice. Sinabi ni Bersamin, considering ang mangyari, kaya po magpagtabangan ng mga autoridad sa Interpol basado man sa existidong protocols. Nagampang kasugma si dating Presidente Rodrigo Duterte sa pagdangog kang Quad Committee naman sa Kamara sa isyu kang war on drugs sa durante kan sa iyang administrasyon. Inaprobara na kasinado ang 2025 budget kang Office of the Vice President sa gribong budget hearing kasugma Nobyembre 13. Personal na pig-atindiran ni Vice President Sara Duterte ang pagdangog kang Senate Finance Committee para sa 733 million pesos na budget kang OVP na inaprobaran sa loob sa ng 10 minuto. Sa pagdangog nagapilar si Senador Bongo na dapat maibalik kuta sa original na budget ang OVP uliman sa manibang programang ginigibo kan opisina usain tinawandong ka senador na ang Vice Presidente
bakong spare tire. Alagad tinawandong kan chairperson kang komite na si Senadora Grace Poe, naadap sa naman ka Senado ang rekomendasyon kang House of Representatives sulit dahil nagpasar ni unay nagpasa ng mga kinakaipuan dokumento ang OVP dawa pirang beses nang nagipagkoordinar sa sainda. Sa ibundalado sinabi ni Poe na makakagawaman subot ng pundo para sa social programs ang OVP. Pagkatapos kang hearing, nagkaigwa ng photo opportunity ang mga senador asin man si Vice President Sara Duterte. Kakampi Network News. Network News. 19 makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aaga sa mga bareta hali sa luwas. Sarong lalaki arestado huliman sa pagpakal ng Badil. Nakuha pa rin droga sa manuaan kan Baaw, Camarines Sur. Report na yan hali kay Junel Cuba. Junel. Noy, Junel. Babalikan niya ito ang report na ni Junel Cuba. Mientras tanto, sa iba pa mga report hali ko niya sa luwas, Kapitan kang Bagong Bayan Sur, nagpaliwanag kung taano siya nagfirma sa pagapudan na magtagbang na sa sayang pwesto si Alcalde Nelson Ligacion Naga. Baretang yan haliman kay Maiko Garcia. Maiko. Saro si Kapitana Pin Camba kang Bagong Bayan Sur sa 15 punong barangay na nangapudan sa Alcalde Naga na magdimiter na sa pwesto. Paliwanag ni Camba bako itong panunodya kundi pagpapaluwas kang sa indang hinanakit. Sa katunayan, matapos kan bagyong Enteng, nag-abot man sinda sa paapod kang alkalde, asin duman na pag-ulayan dangan na ilatag si mga dapat nagigibuhon kan barangay sa oras na igwan ng matinding kalamidad. Duman pa sana naarama din ninda, subot ang rule kang barangay, suway sa rule kang syudad. Alagad matapos ang kay Christine, di tulo subot na mobilize si mga napag-ulayan kang primerong simana kan Setyembre. Lalo na nangyari ang Christine, bulan sana matapos ang kay Enteng. Ang kulugbuot ka mga barangay officials, bako sa naman sa alkalde, kundi sa mga opisyales kang syudad na nagtaoning tuyaw sa sainda, lalo sa pagmanihar kang basura, asin man paglinik sa nasasakuban. Sabi ba ni Camba, kung habo kang alkalde man na magdibitir sa pwesto, at least kuta na intindihon niya kung ano ang nakapalaman sa saindang manifesto. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:21, balikan niya ito ang report ni Junel Cuba, mapanapit sa sarong lalaki na inarestar sa manawaan kan Baaw, Camarines Sur, huliman sa pagbakali Badil, sinakuan ng droga. Junel Cuba, go ahead. Arestado ang sarong lalaki sa illegal na pagbinta kan Badil asin pag-iingat kan illegal na droga dyan sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur. Naging matrayumpuan ni Siragibong pag-aresto sa suspek na si alias Anjo, 25 anyos, Mayo nin trabaho, residente kan Zona 6, Barangay San Nicolas sa Iriga City. Sa isinagibong bypass operation sa Zona 5 Sagrada sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur. Kasud mga alas 3 ninda pagkahapon ada grupo kada PNP kada Banuan kan Baaw, Camarines Sur pinanginutan ni Police Major Engelbert Turaldo kaibanan ada tropa kada 2nd Police Mobile Force Company kada PNP Provincial Office kan Camarines Sur isinagibo ana operasyon kung sain sarong pulis ana nagsagin-sagin na iyo ana mabakal sa nasambit na nga suspek ipigabinta kanda suspek iyo ana kalibre 38 nga badil karibay kanda 2,000 pesos na kantidad na bilang mark money sa pagalugog sa lawas kana nasambit na nga suspek kan mga miyembros kan PNP matapos na makuana ana badil na recover digdi an sarong pidasong totoong 1,000 piso bill na may o asinmad saro pang 1,000 peso na budol money na iyo an isinagibo sa bypass operation na kuaman sa saya an sarong hitsel da transparent plastic sa siya na may laog ni shabu asin day pa madeterminaran na kung pira ang timbang kanasambit ng droga ada pagalugog sa lawas kanasambit ng suspek asin inventaryo
Ibanan kanda tropa kanda mga witness kanda barangay official sa sinambit na nga lugar ipinaaraman sa suspektsado anda sa iya mismo nga mga kasalanda asin man mga karapatan kan siya posasanakan mga miyembros kan autoridad anda mga nakumpiskar na ebidensya nga badil asin man mark money kay banan na anda droga anda kapot ngunyan kan Philippine National Police dyan sa Banwan kan Baaw Camarines Sur sasangatan in kasong pagbalga sa Republic Act 10591 o anda illegal possession of firearms asin manda pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang suspetsado sa presente ini nakakulungon yanda sa ipaturakan pulisya sa Banwaan kanda Baaw Camarines Sur nangapudan ngunyanda ang grupo kan Philippine National Police sa Banwaan kan Baaw na ibitaranda ana anuman na klase nin illegal na aktibidad pagpapabakal kan badil kay bana na ana droga ninuli taday sindama untok sa pagdakop sa mga imbulto mga persona na imbulto man sa illegal na aktibidad. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:25 ang oras na ngunyan. Sa iba pa detalles ka mga baretan dyato kunyan sa lado nasyonal, karong kayo nag-init ang payo ni dating Presidente Rodrigo Duterte ki dating Senador asin Caloocan City Mayoral Candidate Antonio Sally Trillanes IV mentras ginigibo ang Quad Committee hearing kasugma may koneksyon sa war on drugs asin iba pa mga isyo sa dating administrasyon. Naimbito lang kaya si Trillanes may koneksyon sa marubebang isyong idinadaklag niya laban ki dating Presidente Rodrigo Duterte. Urog na maparapit sa marbe bank records, deposits asin milyon pesos subot na narasibikan mga Duterte may koneksyon sa illegal na drug trade. Sabi ni Trillanes, nagkapara sa mga ebidensyang kapot niya. Ginamit naman may koneksyon kang plunder case na sinangat niya laban sa dating presidente kan 2016. Na inibisigan man kang ombudsman asin lagi rason para matanggal sa posisyon si dating Deputy Ombudsman Arthur Carandang na maghagad subot dining mga dokumento sa Anti-Money Laundering Council. Uliman sa bakunang incumbent president si Duterte, nagrekomenda si Trillanes na magibo na ning waiver tanganing ma-access ang mga nasampit ng dokumentos. Nagpahayag man si Duterte kadto pa na bataw siya ning waiver alagad puro sa naman flap kaya mas magayon subot na mag-drop na ning waiver insigida sa oras na ito tanganing mapapirmahan sa dating presidente ng Pilipinas para mayo ng alibay. Sinabi pa ni Trillanes na ilalatag niya ang subot mga ebidensyang kapot, may koneksyon sa mga akusasyon na idinadaklag niya kay Duterte, may koneksyon sa mga illegal drug trade na kinakasabitan subot kan pamilyang ini. Sa puntong ini nagsingit si Duterte para ipaliwanag ang sayang lado alagad piga Sara siya ni Surigao del Norte asin second District Congressman Robert East Barbers ulit kay po subot sundon ang procedure asin tatawaring oras para magsimbag sa mga akusasyon ni Trillanes. Alagad nagkapot si Barbers kung ayos lang kay Duterte na i-drop na ang waiver sa oras na ito imbes sa sunod na daw aron kan rekomendasyon ni Trillanes. Uli gani, naanggot si Duterte, asin nakapagtaram na sasampalingon niya si Trillanes sa publiko. Karibay kan sa iyang pagpirma sa waiver, asin dumana nagkaiguan ng kadikit na tensyon. Ini ang Kakampi Network News. Sa katagod na bareta mga tugang, inapod ba ni dating Senador Leal Diriba na sarong katalsutan ang ginibong pag-amba o ang paghuma ng suntok sa saya ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Nagyari Sinentes, kan pariyo magkatindiran duwa sa pagdugong kang Quad Committee sa House of Representatives. Sinabi ni Diriba na niya aram na gigibuon sa iya kan dating Presidente hulita sibut ini sa pagsimbag sa mga kahaputan kan mga kongresista. Dagdag pa kani, dahil niya aktual na hiling nga nasambit ng ginibo sa iya kan dating Presidente sa good igwang magpaabot sa iya ng mensahe asin nagpasa ng video
na siya pighumaan ning suntok ni Duterte. Magkataid kay ang duwa kasugma sa Quad Committee hearing. Batapos na mahiling ang video, intero ning nakulgan kung saan sarong klase ning unbecoming as in bakong dissenting tao ang dating presidente ng Pilipinas sa pahayag ni Dilima. Mientras tanto, mga tugang, sa iba palitales ka mga barata niya kunyan, may posibilidad na mag-apply ng asylum sa Estados Unidos si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager as in retired Police Colonel Rina Garma. Ang whistleblower na nagsabit kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa reward system sa drug war kan dating administrasyon. Ini ang pigbuyagyag kan sarong immigration lawyer na nakakapot sa asylum cases ka mga dating opisyal kang gobyerno kang Pilipinas kan makaulay sa sarong entrevista naman sa Amerika. Sigun kay Washington DC-based immigration lawyer Arnido Valera, pwede mag-apply ng asylum si Garma. Ang diretsong ini nakapanaban subot sa Section 208 kang Immigration and Nationality Act codified as 8 USC 1158. Sa sinambitang lay, isa man na individual na nasa Estados Unidos o nag-abot sa border ka nasyon, may diretso na mag-apply ng asylum anuman ang sa indang immigration status o point of entry. Si Garma, sinangaki kaning si Angelica Garma Belila, nabagat sa San Francisco International Airport ka Nobyembre 7, asigunyan, posibleng magpasanarim sa expedited removal or administrative removal proceedings. Sinambit ni Valera na gabos na biyahero kay puan mag-agi sa primary inspection kung saan binubusi sindakang Customs and Border Protection. Kung igwang problema sa visa ni Garma, pigi-referene sa secondary inspection para lalo pang mahapot asin maberipikar. Asin kung kansilado ang visa ni Garma, pwede siyang ibugtak sa expedited removal proceedings. Ang sinambit ng procedures, ang marikas na proseso kang removal na dahil na kay puan mag-agi sa immigration judge. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, 31 minutos makalampas ang oras na alas 5 ng pagkaaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mapanagos at yan. Sinibaw pong update sa mga pagandam na giligibong niyan. Huli po kan sunod-sunod na bagyong nag-aagi sa tuya. May pabutom pa. Jesus Marusip, ano na tayo? Dahil na nga ni nakakabangon pasiba sa epektong dara ni Christine, pero may mga bagyo pa po nakasunod. Ipasalamat kita sa ibang bagyo na nakiagi dahil nga yung epekto. Pero may sarong bagyo na ang sayang tracking talaga pong delikado. Sana po bayong-gayong epektong daron siya. And pagkadita na magtaas-taas ang sa direksyon para at least dahil kita malagar to karipong bagyong si Pipito. Oras na hindi po maglaog sa Philippine Area of Responsibility. Babalik kami at yan sa iba pa mga baretang naantabayaran sa mga Kakamping Radio asinman sa FB Live. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Oktubre. Abuton man subot sa 200 na mga tauhan kang Office of the Vice President ang pwede mawaran ng trabaho in kaso dagos na maapurbaran ang tapya sa budget kan sa ilang opisina. Sigun kay Vice President Sara Duterte, ang pinaka-apektado sa budget cuts yung mga personahe sa manibang satellite offices kang OVP sa enterong Pilipinas. Apektado duman sumot ang mga empleyado na kadestino sa Saydang Central Office sa Mandaluyong City. Erot kare na purbaran ka Senado ang 733 million pesos na budget para sa OVP. Napigproponer kang Senate Finance Committee matapos mayong senador na nag-question digni. Erot naman na sinabi ni Duterte na nagkapir ang proyekto kan sa iyong opisina, partikularmente ang libreng sakaya sintabang pinansyal na itinatawag na sa idang satellite offices ang maapektaran sa tapyas sa idang budget. Apor Central Office sa Mandaluyong City ang OVP guwapang 10 satellite offices asin duwang extension offices sa enterong Pilipinas. Ipinahayag ang Commission on Elections kung balik na maparwasirin ng patakaran para man labanan ang red tagging asin gender-based sexual harassment sa panahon kang kampanya para sa 2025 May elections. Sigun kay Comelec Chairman George Irwin Garcia, piginikwid na rinig ang komisyon
as nagalaom na matapos ini sa masunod na simana. Ipinahayag ni Garcia na ang patakaran sa Safe Space Act dapat man mai-implementar para mayong catcalling na ipananahaloy nagpadaraning surat. Ang makabayan Blackie Garcia na nagpahayag din na paghadit sa mga probisyong kang Comelec Resolution number 11064 kabali na ang mandatory registration kan social media accounts, websites, digital as in internet-based campaign platforms ka mga kandidato. Partido as in sedang supporters na nagkasabing pwedeng makapiktal sa freedom of expressions. Kana nagtalikod na Martes, inakuman ka mga kongresista sa Kamara ang promesa kan Comelec na magpaluwas ng anti-red tagging guidelines na pinadawan kani bilang sarong trayumpo para sa mga demokrating diretso as in reforma sa elektoral. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:45 ang oras ng unyan. Balikan ta mga bareta halos sa luwas, mga taga San Isidro, Pamplona, Camarines Sur. Nahatod na naman ng relief kan lokal na gobyerno. Bareta haliki Mike Grabito, Mike. Mike Grabito, go ahead. Ugmahan as ina pagpapasalamat kang nasa kulang-kulang 700 na mga residentes kada barangay sa Isidro. Diyan sa Banuan kada Pamplona, Camarines Sur matapos na sinda ang mahatodana ni relief goods kan ubinaging aldaw. Sa report gikan kay Punog Barangay Dennis Tarusanan, inabot sa total na 699 na mga residentes sa indang barangay ang nakinabang sa food packs na pinagpadara kada Kapitolyo Provincial kang DSWD maging kang local government unit sa pamamayon ni Architect Mayor Dennis Imperial. Ang mga taga-barangay sa Isidro ngunyan matapos na makaresibih kan food packs gikan sa LGU ang nagpiprepare naman asin nagaandam ninuli naman sa pinaglalauman na pagtama ang bagyo yung si Pipito ninhuli kani si punong barangay Dennis Tarusanan ang nagabiso na asin nagbandilyo na sa iyang mga kabarangay na maghanda na asin na pagandaman magpreparar ni na tama asin kon kinakaipuhan na mag-ibakwar na ang sa iyang mga kababayan na pwedeng maapektaran kan pagtama ngunya na weekend kan bagyong si Pipito. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, kakampi mo. Kakampi Labi-labi. Network News. Kakampi Network News. Conchel Beltran may pangapunan sa mga tagaluwas kan Naga na nag-aaponin basura. Aramon ta ang pangapunan na yan ni Dodit sa report ni Maiko Garcia. Maiko! Naman si Conchel Dodit Beltran sa mga barangay officials na maging marigmat sa mga nakikitambak ng basura lalo na kung ang nag-aapon bako man taga-Naga. Pagramdom ni Conchel Dodit na ang segregation policy kan syudad sa irarong kang ordinansa asin man ang Akta Republika numerado 9003 o ang Solid Waste Management Act dapat man giraran na ipasunod. Arog kang eksperyensya ni Beltran kang siya punong barangay pa kang Bagong Bayan Norte dakulang challenge ini sa mga barangay na nasa border kang syudad na i-identify kung ang nag-aapon residente nila o taga Balyong Banuan. Ang sa iyang pagramdom nakatutok man sa city border barangays kang Abella, San Felipe, Bagong Bayan Norte, Mabolo del Rosario asin iba pa. Sa parte kan sa iyang platika sa privilege speech sa regular session kan sanggunang paglungsod nangapudan man ini sa Solid Waste Management Office na maging kursar sa pagdakop sa mga nagapon ng basura na bako man taga-Naga katuwang ang mga personahes kan barangay. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network. Ano yun na yan? Lalo dyan sa may parte ng Bagong Bayan Norte na dating kapitan si Beltran, may managinibo na si Taron, si mga nag-aapon ng basura. Naguhulog ng basura hali sa Kanaman, Magaraw, Bunbon, Kalabanga. Itinatambak po dyan sa may boundary kan Kanaman and Naga City na naghahakot permi ang Naga. Oras siya ito matugang alas 5:48 ng pag-aga sa iba pang bareta hali sa luwas, Coast Guard Kamsur. Nagandam na sa pabuto ng bagyong si Pipito. Bareta haliki Junel Coba. Junel. Nagpipreparar ng unyanan opisina o komandansya kan Coast Guard digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur sa posibleng papaabuto na raot kan panahon and Philippine Coast Guard sa Camarines Sur sa pamamayo ni CDR Christian Hasmin.
kaibanan ang tropa kan Coast Guard substation asin Coast Guard mobile teams ang nagbilog na kan pinagapod na Deployable Response Group DRG asin nagsagibo kan komprehensibong pagpipreparar para sa papaabuto na bagyong si Pipito na posibleng mag-agi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Ang preparasyon na ini iyan tangani mana na amaya na matauanin pagresponde anda tabang kana mga nangangaipo urog na sa panahon kan kalamidad tanganing masiguro ang kaligtasan kan kada namamanwa anda sa laog mismo kan na probinsya kan Camarines Sur. Kasudma pinagagibo ada pagkakaiguanin na meeting kan Coast Guard Camarines Sur. Sa lakdang na ini anda Coast Guard ang pinagpapailing ang sindang dedikasyon asin man na preparasyon sa pagtabang siniguro ang kadalakdang na kanasambit na ngayon siya na isasagibo sa kapakanan kan seguridad kan mga namamanuan sa Camarines Sur. Kasudma ginibo ang counting kan mga personay kan Coast Guard patin ang gabus nindang gamit na kinakaipuan para sa rescue operation kuning kaso kaipuan talaga para manda sa idalian na pagrespondi sa tabang na pwedeng hagadon kan mga LGUs asin man kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Suspendido na ang day off kan mga personay mantang naghanda sa pag-agi kan bagyong Pipito. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 10 minutos antes pagabot ang oras na alas 6 ni na pag-aaga. Pariganta ni Bapan Litales ka mga bareta ko dyan sa lado nasyonal. Kakayahon ka na New Naiya Infra Corporation na mapagserbiyan ang abot sa 50 bilyon na pasayro sa Ninoy Aquino International Airport uwi na taon, lampas pa sa kapasidad galing 35 milyon na kada taon. Uminabot na sa halos 2 milyon na pasayros ang nag-agi sa Ninoy Aquino International Airport asin lampas sa 5,000 na flights durante kan peak season kan biyahe para sa undas Oktubre 29 sulong Nobyembre 4 sigun sa New Naiya Infra Corporation ang private sector operator ka Naiya ang peak season kang undas ang enot na nakulang pagpurban kani puna mag-take over sa pagpapamahala kang airport kan September 14 sa 5,627 na flights 4,599 ang luminupad asin nagabot sa tamang oras asin 1,028 ang delay. Sabi kan NNIC, 88% ka mga flight arrivals kam paranay do kang undas on time. Lampas sa industry standard na 80%, mentras tantong 75.4% man ang departures. Ang on time na masababa sa industry standard as nakapiktar. Ang problema sa baggage handling process. Nasa 804 man ang average daily flight durante kan peak season kang undas. Sa paliwanag kan NNIC, ang presenting infrastructure kana iya as in operational processes ang angat kaya na-delay ang mga flights. Dagdag pa kani, nagtirik asin narautan ang mga lower deck loaders kan mga airlines pati na ang ground handlers. Ang equipment na ini ang ginagamit sa pagkarga kan mga bagahe sa eroplano. Guminastos na ang Department of Social Welfare Development ni kabilugan 1 billion pesos quick response funds para sa mga naging biktima kanaglis na 5 pahukusog na bagyo sa Pilipinas aron kang bagyong Karina, Christine, Leon, Marcy, asin Nika. Sinabi ni DSWD Undersecretary Ido Punay, apora pa ini sa lampas 1.4 billion pesos na family food packs na naibariwa sa mga pamilyang tinamaan kanasambit ng mga bagyo. Sigun saya, igwang 100 milyon pesos na standby funds ang natala sa DSWD para maitabang sa mga nangaipo. Naganaom si Punay na makakapagpanawas ang Department of Budget Management din may 875 milyon pesos na dagdag pundo ngunyan na simana o sa masunod na simana bilang dagdag panggastos sa mga naapektaran kan mga bagyo. O may bagyo pa, sarap paling gastusan. Siniguro man ka Department of Migrant Workers na preparado sinatabangan ang mga overseas Filipino workers na yaon sa Amerika na pigilauman maapektaran kang posibleng mass deportation may koneksyon sa pagiribay kang US policy sa raram kang administrasyon kang bagong ibihir
na presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump. Sigun ki DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kinakalkulan na sa 370,000 undocumented Pinoy immigrants sa US ang pwede maapektaran sa propestong US mass deportation policy na target i-deport ang nasa 3 milyon na undocumented immigrants taon-taon. Matandaan nasa 300,000 undocumented immigrants kada taon durante kan napadeport sa enot na termino ni Trump ang ukan 2017 sa 2020 kung saan nasa 3,500 na Pilipino ang naipapuli sa Pilipinas. Sigun pa kikakdak, preparado man ang financial, medical and legal assistance kang ahensya para sa mga maapektaran na Pilipino sa Estados Unidos. Sa bahagi ka National Reintegration Center para sa mga OFWs, matabang man nasabit ang ahensya sa retooling, reskilling as in employment facilitation ka mga maapektaran na obreros. Ini sa bahagi pagtabangan kan Doli DTI asin man TESDA. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa iba pa mga bareta ko dyan sa Radyo Nacional, sa ika-11 pagnangog kang House Quad Committee. Inako ni dating Presidente Rodrigo Duterte na gumilidan inining 6 o 7 kriminal durante kan siya alkalde kan Davao City. Dahil naman na pangaranan kung isay ang sa mga ginadan, basta mayo siyang pasensya sa mga kriminal. Liwat man na pinanindugan kan dating Presidente ang sayang kasuguan may koneksyon sa war on drugs na gadanon ang mga pulis, ang mga suspek na malaban sa saindang pag-arestar. Sabi ni Duterte, may buhay man na dapat ingatan ng mga otoridad kaya oras maglaban ang suspek dapat ining itumba o gadanon. Pero sa hearing, ignigaran ni dating Presidente Rodrigo Duterte na may pagkaaram siya sa paggadan sa tulong drug lord sa Davao Prison. Sigun sa dating Presidente, mayo man siyang pagkaaram sa paggadan ki dating PCSO board member as Retired General Wesley Barayuga, ulit dahil naman sumot siya nagpapagadan o dahil man daan siya nagpapagadan ng general. Nasabit ni Duterte na mayo siyang aram sa mga kaso nimpagadan sa nagkapirang mayor sa iraram kansang administrasyon. Kabali sila Osamis City Mayor Rinaldo Parohinog, asin 14 iba pa. Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr., Tanawan Batangas Mayor Antonio Halili, asin Los Baños Laguna Mayor Cesar Perez. Pignigaran man ni Duterte na may kamot siya sa pagbomba sa mga moski sa Davao kan 1993, siriman ang pagadan sa broadcaster asing komentaristang si Jun Pala na kritiko ni Duterte duman sa Davao City. Papakusugon pa kan Department of Justice sa laban kontra illegal na droga na day mga kompromiso ang diretsong bantawas in dignidad kang kada individual. Ipinahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, papakusugon kani ang relasyon sa ibang ahensya kang gobyerno para labanan ang illegal na droga asin isisintro ang kampanya sa Bloodless Drug War arog ang pigpromesa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang payag ka sekretaryo, kasunod man kan pakipagbiting kani sa Department of the Interior Local Government, Philippine Drug Enforcement Agency as in Philippine National Police para makabilog ni mga estratehiya sa drug war. Suportado man kan DOJ ang pangapunan kan DILG na itutok ang anti-illegal drug campaign kang gobyerno sa mga supplier kang illegal na droga. Mentas tanto sinugo man ni Rimulya ang Bureau of Corrections. Rikasana ang pagbalyo ka mga high-profile drug personalities sa New Bilibid Prison pasiring sa mga regional prison facilities tanganing mauntok na ang paragos na operasyon ka mga ini sa National Bilibid Prison. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras siya ito kuya matugang alas 5:58, 2 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aga. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungon bareta pa magrari sa lado nasyonal, mantinidong halangkaw ang trust rating as in approval rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Basado sa boses ng Bayan Survey para sa ikatlong quarter kang RPMD Foundation Incorporated, nagpapahiling na puso kasindagos-dagos na suporta para kay PBBM na may 76% trust rating as in 74% approval rating. Medyo nagbaba maning 1% ang rating pero tinawan doon ni Dr. Paul Martinez na mga pagbagong ini nasa laog kan margin of error as in sinabi niyang
nagpapahiling anin istabilidad na pagsuportaan na mga Pilipino. Mientras tanto, ang survey nagpapahiling pa ba ng kumpiyansa kang publiko kay Marcos asin kansayang pagpatama sa mga kamautan ka na maruang Pilipino. Kay Vice President Sara Duterte nagpahiling ba ng pagbabago sa pagmati kang publiko, ikwas siyang 69 trust rating, 63% approval rating, na nagbabaling 7% as in 8% susog sa pagkakasunod-sunod. Ang disapproval as in ang luminangkaw ng 17% para sa trust as in 15% job performance as in iguang 14% undecided sa trust worthiness as in 22% sa performance. Ang boses ng Bayan Survey nagpapahiling ng makusog na suporta kang publiko para kay Senate President Chis Escudero, pati naman House Speaker Martin Romualdez na inumaw sa sendang people-centered na pamamahala. Sa mga ultiminatong bareta ko dyan sa Senado Nacional, mabitay subot si dating Presidente Rodrigo Duterte kung mapatunayan dawa kakadikit sana ang aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV may koneksyon sa sayang pagkakaimpulto sa barakalan o transaksyon ng illegal na droga. Ini ang kasibagang kan dating Presidente ng Pilipinas matapos silantad ni Trillanes ang mga dokumentos dapit man sa bilyones pesos na mga account ni Duterte asin kan sa iyang pamilya na pinagdudahan gikan sa transaksyon sa illegal na droga. Sinabi ni Trillanes na piki ang war on drugs ni Duterte asin senda subot na rinumpag ang sendang kanaban sa bintahan kang illegal na droga. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang. 1 minuto na magkalampas ang oras na 6 ng pag-aaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News at yan mga panagos. Kay Baranta, mga baretang ihatod kan DWEB-FM Kamsur sa Ringgonada. Mga baretang tinipon kan KM Kakampi sa Partido. Asin kan BBS-FM sa Naga City. Huwebes kunyan, November 14, 2024. Babalik kami. At yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Abalos yun, sa detalles kan mga barata, alidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Ninhuli sa pagtubod, na igwang nakomiter na kababayaan ang manahimento kan Kasarakodres, particularmente si General Manager Wilfredo Boxit, sa pag-implementar o kaya dait pag-implementar kan mga magkakanugon mga polisiya o pang-aabuso sa poder. Pinag-aadala na kan company Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat na magsangat ng magkakanugong kaso kay Boxit sa opisina kan Ombudsman. Ini ang naging punto de vista ka ni Vice Mayor de Mewat kan nakulik kan DWEB Kamsur kan nakalisal daw. Inako ni Vice Mayor de Mewat na sayang nakaulay ang sendan mga abogado asin sindangani nag-iisip na magsangat ng kaso sa Ombudsman kontra sa menahimento kan kaso Recotres o na kay Boxit. Tinawang doon ni Mewat na si Boxit sarong empleyado kan National Electrification Administration o NEA, kaya ini igwan obligasyon na kompleon ang mga reglamentos kay ba ang mga ipinapautob ng mga polisiya o kung igwan kapabayaan may day ginibo, may ginibong sobra sa sayang kinakaputan na katungdan. Kapabayaan, negligence ang Recovery Management. Ako po nga in fact, kasunod makausap ko sa mga abogado, we're contemplating of filing sa Ombudsman sa top management ng Kasureco. Argus Engineer Boxit is a government employee, being an employee of the NEA, he is bound by the rules of being a public servant kang mga pinauutob ng mga polisiya, may kapabayaan, may ginibong, may ginibong sobra. We are contemplating and studying it now kung may kapabayaan na ginibong ang top management ng Kasureco, and we are contemplating of bringing this matter to the Ombudsman. Dahil sa hiling ko sa Clausin Dacanillo. Parte ng mga naging payag ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat. DWEB-FM. Ringgonada. Kakampi mo. Network News. Mientras tanto, ipina-fast track ni District Engineer Leopoldo Pols Barrela kan DPWS Ringgonada asin sa suporta ni Congressman Mix Villaferte para ang patrabaho sa nababalatan no da nadanyaran ninuli sa nangyaring landslide an amay marikas na magibuhan ng paagi para ini maagihan kan gabos sa mga klase ng mga lulundan na nagpuron kasudma.
Ini pinahayag ni Engineer Aris Hermoso, ang tagapagtaran kan DPW Chief Engineering District Office na nakabase sa Barangay Santa Teresita, Banwa, Baaw. Sigun kay Hermoso, nag-overtime, nag-double time ang senda ng mga personahes para maparagal si pagbukas ka na sabi ng tinampo. Siring ang sendang ginibo sigun kay Hermoso sa rason na aram ninda ang importansya ka na sabi ng tinampo urog na sa mga apektadong mga residentes kan Banwaan, Nabalatan. O 10 a.m., passable na po itong Nababalatan Road dahil po pinapastrak po kan sa tuyang district engineer na si Engineer Leopoldo Barila, and sa monitoring supporting efforts man po kan sa tuyang congressman na si Congressman Mix Villaperte para itong Nababalatan Road maging passable as quickly as possible. So yan po si mga team na overtime, double time po sa efforts nila para maparekas itong pag-open kang Nababalatan Road. Iguangan sinda mga banggi. So po kang October 23, aral daw po yaon sinda duman, maski banggi, nagtatrabaho para po maparekas talaga po. Kay po naintindihan ta po ang urgency and importance katong mabilis ang action para ma-ensure ta po ang safety and stability kanang affected area sa Nababalatan Road. Mientras tanto, maski ngani, pinapagian na ang Nababalatan Road sa gabos na klase ng mga lulunadan. Siniguro ni Engineer Hermoso na yaon man giraray ang ng mga personahes asin ang mga ekipahes na naka-standby para sa anuman na insidenteng posibleng atubang ng kang tinampo mantang ini konsideradong temporaryo sa naman. Tinawag doon Hermoso na ang sendang opisina sa tabang ni Congressman Mix Villaferte ang padagos ng naghanap ng fundo para sa pagkonstruyo ng bagong tulay asin ang inabot na slope protection na magiging permanente o long-term solution sa nasabi ng tinampo. Naka-deploy kami po, yan po giraray ang mga equipment tapo inahali takong magkaigwaning maraot na panahon, ready po ang satuyang equipment. And ito po, this is only temporary or palliative measures para maagihan ang Nababalatan Road. And we are committed to looking for a long-term solution po. Yun na po, yan ang tulay and slope protection na sa tabang man po ni Congressman Mix maagadan ta po ng pundo para magkaigwa na po kita ng long-term solution. Parte ka mga naging paig ni Engineer Aris Hermoso ang tagapagtaram kan na DPWH digdi sa Rinconada. DWEBFM Rinconada Kakampibo Network News. Yan tabi yun ng mga barata haligi sa DWB Kamusur. Ini ang sarit sana si Benno de Sena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network. Salamat sa mo, Benny. Pagkarit dyan sa Rinconada, isunod na mga baretang tripon kan KM Kakampi Partido. Aramon niya ito mga bareta hatod di Frank Sotero. Frank. KM Partido Kakampi mo Network News. Kakamping Jungin ng mga baratang tinaripon gikandigdi sa Partido area. Nakaalarto naman ang mga banuan sa Partido area, lalo na ang mga banuan na konsiderado mga flood and landslide prone areas. Inihuli naman kandarakan bagyog si Pipito. Ini kasunod naman kanaging kasugwa ni Gobernador Luigi Villafuerte na aramon asin niya ang damang mga salbadong lugar na posibleng gabitan bilang evacuation centers antes na magabutan aldaw ng Biyernes. Ang mga banuan sa Partido area sa sinasabing posibleng direktang tamaan kan pag-agi ka ng bitan ng bagyo basado mo sa initial forecast kan Pag-asa. Nagkakapera sa mga banuan digdi sa Partido area ang ipinag-aandam yan mga banuan kan Karamuan, Galche Torena, Tinambak, San Jose, Lagunoy, asin banuan kan Sangay Cabaret de Sur na sinasabing may mga lugar ng mga landslide asin flood prone areas tulos man na nagbiriting ang gabos sa mga MDRRMO bilang pag-aandam sa posibleng efekto kan bagyong si Pipito. Kasabay man kini ang pagpaluwas na din kasuguan kan opisina ni Gobernador Luigi Villafuerte na suspendido na ang klase sa gabos na level buon sa aga Nobyembre 15. Ratsada na kan mga report gikan sa pag-iriba sa luwas sa seryenin aksidente sa Bicol sa Rumacam Sur pinagkumpirmar kan hepe kan kapulisanda. Detalles Rene Orellosa. Kumpirmar ni Pulis Captain Mark Anthony Cleder, acting Chief of Police kan sa Ruma Municipal Police Station.
Ang seryo kaya man na sunod-sunod na aksidente sa Bicol nagkausa para bawian ng buhay. Ang duwang nga persona sin pagkakairido kan na duwa pa. Sa entrevista kay Pulis na Captain na Kedera Kansudma. Not na nangyari ka nagtalikod na si Mana ang pagkakabudal nin sarong top down na minamaneo ni Salvador Soriano na residente kan barangay Tungguban Tigi Siruma nagkausa kan kagadanan nin sarong senior citizen na pinagabiso sa nasa apelyido na Elquero. Nangyari ni sa barangay Nalayaan sa sinambit ng Banuan. Sosog Parque Credera. Desidido ang pamilya kan biktima na magsangatin kaso kontra sa suspitsado. Nasubot nagmamaneo kasi ang Bicol mientras na nasa influensya ng Aragga. Pinagasundan maninikan pagkakaksidente kan magagum sa barangay poblasyon kan kapareho nga Banuan mientras na pinagmamaneo ni Jerry Romero ang sayang motorsiklo kay banan ang sayang esposa na si Erilina Ramos Romero kan an sa idang pinaglulunada ng motorsiklo ang makabudal sa sarong buhi na baka na pabalyon sa tilampo sa sitio Taligrahil, Poblasyon Sirumang, Camarines Sur. Napagrugaring subot ng sarong persona na pinagbisto sa pangaran na Lotsoy de los Santos. Ang magagum na biktima pinagadalagan man tulos kan mga personahes kan MDRMO Siruma sa Bicol Medical Center sa siyudading Nagalagad na Makali sila nagkaperang oras. Ang biktima na si Jerry Romero ang binawian ng buhay mientras nayaw ni sa intensive care unit kan sinambitan ng hospital para sa Kakampi Network News. Rene Orellosa. Sarong persona na may kasong reckless imprudence resulting in homicide arestado kan Goa PNP. Detalles kan Barata Dads Prado. Arestado ang sarong lalaki kana pinagasarong pwersa ka Goa Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Major Romeo Ranara acting Chief of Police asin Calabanga Municipal Police Station kung saan ini may kasong reckless imprudence resulting in homicide. Pandag alas 2 nin hapon kada kalis na Nobyembre 12, 2024 sa barangay Binanwaanan, Calabanga, Camarines Sur. Ang arestadong persona pigbisto sa alias na Ido sa 61 anyos may agum asin na residente ka na sabing barangay. Ang pag-arestar basado sa pag-survey ka na mandamiento de aresto na may criminal case number 3204 para sa kasong o sinambit ng kaso na ipinaluwas ka na Municipal Trial Court 5th Judicial Region, Goa, Camarines Sur, ka na opisado Nobyembre 11, 2024. Asin iguanin pinag-rekomendar na piyansa ang korte ng kantidad 10,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Ipinaaraman sa suspitsado ang klasikan sa iyang pagkakasala, siring man ang sa iyang mga diretsos humanos. Ang nasabing suspitsado pinagadara sa Goa Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. Yet restante persona bang napang sa kasong frustrated murder arestado man sa San Jose Camarines Sur. Detalles di Loriana. Dahil naman naka-eskapar ang sarong persona matapos na-arestaron kay mga otoridad sa Banuanin San Jose Camarines Sur huli man sa kasong frustrated murder. Kaso ugma Nobyembre 13, 2024 mga poko mas o menos alas 10:30 nin pagkaaga sa Sun 1A kan Barangay Sabang San Jose Camarines Sur ang tracker team kan San Jose Municipal Police Station bitbit ang warrant of arrest pinagkaramalan ang sarong galaking dahil naman pinagpagaralan huli man sa pinag-atubang kaning kaso. Anaon ang bitan ng warrant of arrest na may criminal case number 2024-6842 na pinagpaluwas man ka na San Jose Municipal Court kung saan o kanakaagi Nobyembre 12, 2024 asin man na may pigrekomendang piyansang 200,000 pesos para man sa sayang temporaryong libertad. Ipigpaliwanag man sa sinambitang suspitsado ang klase kan sa iyang pagkakasala sa lingwaheng sabot niya siring man ang sa iyang derechos konstitusyonal. Mientras tanto ang sinambit ng akusado ang paragos man na kaalangob sa custodial facility kan San Jose Municipal Police Station mantang pinagalat man ang commitment order gikan sa korte. Katakod kaya ni ang San Jose Municipal Police Station paragos ang higot na kampanya kontra kriminalidad asin paragos man ang pangapudan sa mga namamanawaan nin pakipagtabangan partikularmente ang pagpaabot din sumbong kung igwan ng mga personang makadudang hiro-hiro na yaon sa saindang mga kapalibutan.
Mientras tanto, sa Banwaan Lagunay, Camarines Sur, sa PNP, dakukman ang top 4 regional most wanted person na duman sa Barangay Balaton sa Banwaan Lagunay, Camarines Sur. Kaso ugma November 13, bandang alas 10:30 pagkaaga, naging matayong puman ang isinagibong manhunt operation kan pinagsalong pwersa kan Lagunay Municipal Police Station sa panginot ni Police Major Michael Vincent Esportunado, officer in charge kan Lagunay Municipal Police Station, siringman kan Provincial Intelligence Unit, asinman 501st Regional Mobile Force Battalion 5 sa pinagbibistong top 4 regional most wanted person na naka-star sa kabukidan na parte kan Barangay Balaton sa Banwaan Lagunay, Camarines Sur. Ang sinabit ng inarestong akusado pinagbistong si alias Eddie, asin sarong 66 anyos may agom para susira si presidente kan sinambit ng barangay. Iniiguan 5 kasong gayong pinag-aatubang, asin man na bit-bit o na pinag-bit-bit kan warrant of arrest kan mga autoridad kung saan sa 5 kaso, 2 digdian na kasong qualified rape, na mayo din siya sa ipig-rekomendar ang husgado, siriman ang paglapas kan Section 5 Paragraph B kan Republic Act 7610 na kung saan tuluman ang kasong pinag-atubang kani, asin may piyansang rekomendadong 120,000 pesos sa lambang saro, asin sa kabilugan iguanin 360 pesos na piyansa. Sangunyan ang arestado ang nakakulungan sa custodial facility ken Lagunay Municipal Police Station bantang mayo pa maning commitment order gikan sa korte. Ang Lagunay Municipal Police Station man paragos man ang pagpapasunod ken mga lay asin pantay-pantay mayong pinagkikilingan tangan inaparagos na maging matuninong asin matangkilo ang sinambit ng Banwaan. Dagdag na mga bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Loriana Marenaga. Yan ang mga barata gikanigdi sa Partido Area. Para sa Kakampi Network News, ako po si Frank Sotero. KM Partido Kakampi mo Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat Frank kay makapagriba rin sa KM Kakampi Partido. Oras yata ngayon matugang alas 6:21 na ng pagkaga. Isunod na mga baretang tinipon man kan BBS FM sa Naga City. Sa tuwing kaibanan naman si Junel Cuba sa mga bareta. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sinimbag na kan manemento kan MNWD ang kaputan ni Tato Mendoza kung yaon sa ina si Bards na sa indang binakala sa MNWD kan siya President Tifa kan na board. Uli tadain na subot ini nahihiling kan na nasambit ng persona. Sabi ni Tato, makakatabang kuta na da ini kan na panahon na grabian ba sa Bicol River, partikular na digdi sa laog kan na syudad Canagan, inulit ta igwainin ni nakatakod na tanker, ulit ta huli kaniya ipinagapahayag man kanda opisina kanda MNWD na sinasabing nasambit na nga Bards na pinagabakal kan MNWD yaon ngunyan dyan sa Pingol compound sa barangay Tabukon, Naga City, nakagaray ulit taraot na asin na dain na pwedeng magamit asin ipayrahay ulit ta malulugi sa naman sa maintenance ang MNWD. Kaya pigmaray na ini igaray na sana dyan sa compound kanda Pingol sa barangay kan Tabuko, Naga City. Uya si Chapi de la Cruz, tagapagtaram kan MNWD. Actually po itong barge na pighapot po rin do, dahil na po to functional mo yan. Kaya po to duman nakaparada sa may sa may Kipingol baga po na area. Saan po to duman? Iyo po, po sa may Tabuk. May hiling po nindo ito. So ito? Yes po, dahil na po to nagagamit. Iyo po, dahil po to iyo po, manaman po ito. Wala po piga para to. Iyo po. Actually, kaya sir, itong barge na ito, ang katuyang po kadto is masuplayan, matawanan ng tubig. Ito pong mga yaon sa mga costalis na barangay man na para po mapadalan man silang tubig duman. Sana pala to. Dahil na po to serviceable. Paglawag po ni GM June, dahil na po to serviceable.
Artihan kan mga pahayag ni Chappie de la Cruz, tagapagtaramkan MNWD. Piglinaw man ni Chappie de la Cruz na mayo nin refilling station ang MNWD. Igwa nin refilling station ang MNWD para sa naman sa luri kan na MNWD asin na pribadong sektor na yaon na sa atubangan kan gate na kabugtak. Iyo anda kinukuanan din tubig ka na mga lori para i-distribuer duman sa mga barangay na igwapan ng problema sa tubig. Alagad ang refilling station na kung ini ipapabakal asin kakagsabuti mayo subot kayan ang MNWD uya si Chappie de la Cruz. Mayo po kitang refilling station digdi. Iga po kitang refilling station para po sa mga lorries. Po kung itong mga mineral water, mga po kita kaya. Itong ano lang po, ang refilling station ta po, hindi po mga lorries na nagdidigdi mga pribado, si mga lorries naman digdi sa MNWD. May refilling po digdi station digdi po sa may gate lang, sa may luwas. Ay po, digdi po kami nagkukuha ng tubig para po sa pag-distribute sa mga barangay na hindi pa po na susolve ang problema po sa supply country. Mientras tanto, gabos na mga fire hydrant sa laog kan na Siyudad Canaga, gabos man da ini pangsyonal. Alagad, an ibadigdi, an pigpasaran kan manemento kan na MNWD. Poon kan na magkaigwanin ba digdi, kuta na makakatabang ini sa kuanin na tubig tanganing mabagunas tulos an mga tinampo sa laog kan kasentruan kan Siyudad Canaga. Alagad yan pigpasaran kan manemento kan MNWD. Duwa sa ng fire hydrants nasa diri kan MNWD ang nagpapangsyon ngunyan. Ini anya unjan sa barangay kan San Francisco asin barangay kan Balatas, Naga City na iyon ginagamit kan mga volunteers sa clearing operation. Ang rason kan pagsarakan ibang fire hydrants sa laog Canaga, igwa kaya daanin mga nagbubukas kani na daiman kabali sa mga volunteers sa gidigibong clearing operation sa laog Canaga urog na sa mga tinampo uya si Chappie de la Cruz. Gabos po yung nagpapangsyon, pero po sa ngunyan, igwa lang po kami pigdesignar na mga fire hydrant na pwede pong kuanan kasi itong mga volunteer groups na nagtatabang po sa pag-clearing operation po kang Siyudad Canaga. Ang iba pong mga hydrants, sa muya po ng temporaryong sarara, sa igwa pong nagbuburokas kaya po dyan, illegal na nagbuburokas ang mga hydrant, na dahil man po kabali sa clearing operation. So, ang management po sa kaya po ni Kasuguan po sa tuyang GM na temporaryamente, isarara po muna ang mga fire hydrant na dahil man nakadesignar na kuanan ng tubig ang mga volunteer. Alagad sa pag-follow up kanda BBS News na pagaramanda, nahaloy na pala na nadai nagpapangsyon asin mayong nagluluwas nin tubig ang mga fire hydrants na iba sa laog kan Siyudad Canaga. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. 18 anyos na soltero asin number 1 most wanted person dadako pa huli sa kasong statutory rape sa laog kan Siyudad Canaga. Buyit Paderes sa detalye. Sarong 18 anyos na soltero na taga dyan sa Bloomingtreet Street, Barangay Tinaguan, pinusasan kan mga autoridad huli sa kasong statutory rape na isinangat igdikan din na pinagsabing biktima. Sigun sa report kan nakaaging November 12, 2024, si Judge Jeanette Cortez Gamindi, San Joaquin Acting Presiding Judge kan Regional Trial Court Branch 25th Judicial Region ang nag-issue ng warrant of arrest para sinambit ng suspetsado. Kan inimarisibi ni Police Major Joe Villunar, Commander kan Police Station 2, tulos na naghiro ang grupo kaini para hanapon ang suspect asin alas 7 ng pagkabagi na turakan kan may ang suspect sa sinambit ng lugar. Ang suspect na number 1 most wanted person dagos lang pinusasan asin inilaog sa karsel. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, records na nawawara sa mga COMELEC offices sa laog kan Camarines del Sur ninuli kan Bagyong Christine, mayo dang dapat na ikahadit. Daryl Banyas sa detalye.
nasigurar kan Provincial Community Officer kan Provincial ng Camarines Sur na Attorney Noriel Baljola na mayong dapat na ikahadit sa mga records na nawara. Hinuli sa danyo sa Kandara kan Bagyong Christine sa mga community offices dili sa probinsya. Sa Balyo kan may mga nagkapirang opisina ninda an enterong nalubog o sinanop nin baha. Arogan sa Gainsa, Kamaligan, Libmanan, Milaor, Bato, Iriga City, Asinibata. Napag-araman na dakol na mga computers ang naraot na dahil na pwedeng ma-recover mga dokumentos na nawara Asinibata. Sigon pa sa opisyal, dahil makakapektar ini sa operasyon kan mga opisina, urog na sa maabot na pirilian, minuli tagabos na records, urog na itong mga nagparehestrong mga aspirante, botante, Asinibata, iguang backup na saro sa indang safety measures, lalo na kung may mga siring na kalamidad. Katunayan, nakapag-download na sa buot sinda, gikan sa central office kan bagong kopya ka ini. Sa syudad ni Nagaman, maski labi-labing binaha, dahil manasanop ang opisina kan Comelec digdi. Ano opisina kan Comelec na naapektaran, nakareceive naman ayuda gikan sa central office, asin naribaya naman bago ang ibang gamit, urog na ang mga computers. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kaiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Missing person sa laog kan Naga kan Bagyong Christine na nakuan ang hawak ka kasudma. Bus o kay Isminda sa detalye. Natapos na ang paghanap kan retrieval team kan siyudad nin Naga matapos na madukayan na ang sarong missing. Durante kan Bagyong Christine na konsayin na pirang aldaw o simana na kan pinagigibuan na retrieval operation kan mga membros kan Bureau of Fire Protection asin an PSO kabali naman ang PNP kasugma na dukayan na alas 2:45 din pagkahapon sa Zona 1 kan Barangay del Rosario, Naga City sa Creek. Ang biktima na kung saan sa paagi kan drone pinagasusog ang Creek asin na duman na dukayan ang lawas kan ang biktima alas 2:45 din pagkahapon na kung saan pinagabisto na kan pamilya na iyo ini ang nawawarang si Katarina Cassandra Payuan Realesa aka Kasi 18 anyos sarong estudyante sa sarong eskwelahan digdi sa siyudad ni Naga, residente ni kan Happy Home Subdivision taga sa Tabaco City, Albay. Alagad ini nag-iistara pansamantala dyan sa Camellia Homes dyan sa Del Rosario, Naga City. Asin na ini sa pagikan City Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, PNP, na nagatarabang-tabang tanganing ihawas ang lawas kan biktima na pinagadara sa sarong punerarya. Ang pamilya kay ni nagapasalamat manggiraray sa team. Dawa na nga mayo na puhay na nadukayan ang nasambitan ng biktima alagad sa pagikan masikasig na paghanap kan mga retrieval team. Nadukayan ang lawas kan biktima sa nasambitan ng lugar. Nagluluwas sa pagkakakuang gadan kikasi ini an ika-17 sa bilang kan nagadan durante kan Bagyong Christine. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Auring barata sa lado lokal, ali duman sa Banwan Candil Gallego Camarines-Sur na pag-araman na puon pa kasubanggi anda PNP sa Banwan Candil Gallego Camarines-Sur nagsagibo na kan sa indang checkpoint sa border Candil Gallego Camarines-Sur asin bad Quezon Province para dain natugutan pa ang mga biyahe paduman-duman sa parte kan Visayas sa asin Mindanao area. Ngunya na pagkaaga, igwanan mga truck asin mga bus napasiring duman sa nasambit ng lugar sa Mindanao asin Visayas area ang nakaistambay na sa gilid kan tinampo ulit dain na pinagtutugutan na makalusot maski anong pakiulay kan mga tsuper. Ini bilang pagsunod kan Philippine National Police o PNP kan Banwan Candil Gallego Camarines-Sur sa pahayag ni Assistant Regional Director kan Land Transportation Office na si Vincent Nato na nagasasabing ngunya na aldaw dain
natutugutan ang gabus na klase nin mga bihikulo paduman sa Visayas asin Mindanao na makalaog dyan sa parte kan Del Gallego, Camarines Sur. Ininin huliman kan banta kan papaabuto na bagyong Pipito. Iyan tabi kakamping June na ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News. Jonal Cuba, basta barata, sigurado. BBS, basta barata, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko dyan matugang, alas 6:34 rin pag-aga at yan mabalik kami sa mga huling bareta sa lado lokal. Asin update hali mismo sa Pag-asa dapit sa binabantayan na bagyong si Pipito. Nayaw pa po niyan sa luwaskan PAR. Asin ang pigahaditan na posibleng pagtama kani sa partikan Kabigulan. And kumusta ang drakaling uran asin duros na pwedeng mamatian pun sa aga pong Biyernes, Sabado, asin man na Domingo. At yan sa pagkabalik ng mga bareta, digdi sa ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Po natin na mabilis po siyang lalapit sa ating kalupaan sa mga susunod na araw. Possible po na maramdaman po natin yung epekto niya this coming Friday evening or sa darating na weekend. So as much as possible po ay paghandaan na po natin yung paparating na bagyo. So alamin po natin yung magiging pagkilos po nitong bagyo at yung mga areas na posibleng maapektuhan nitong papasok na si Bagyong Manny. So ito po yung latest na track forecast as of 11 p.m. po ito. So based po sa kanyang track ay kikilos po generally westward itong si Bagyong Manny at maaaring pumasok po ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi po yan at bibigyan po natin ng local name na si Pipito. So itong si Bagyong Pipito habang patuloy pong lumalapit sa ating kalupaan ay patuloy po siyang lalakas at maaaring umabot po ng typhoon category mamayang gabi po or bukas ng madaling araw. So kita po natin dito sa ating central track na may landfall scenario po tayo sa may bahagi ng Bicol region. Possible po this coming weekend at babaybayin niya po yung bahagi ng Southern Luzon sa darating na weekend sa darating na Sunday po yan. So ngayon nakikita po natin na dahil nasa karagatan pa rin po itong si Bagyong Manny ay hindi po natin inaalis yung possibility ng isang rapid intensification or mabilis na paglakas nitong bagyo. So in the event po na maging favorable yung conditions para dito kay Bagyong Pipito ay hindi po natin inaalis yung possibility na maaring umabot po siya ng super typhoon category. So as much as possible po, paghandaan na po natin yung posibleng pagdating nitong bagyo sa mga susunod na araw. Makatugang partisinan kang report kang Pag-asa sa binabantayan na bagyong si Manny o magaman pong si Pipito oras po na maglaog na sa Philippine Area of Responsibility. So ang tracking niya talaga pong Salvador and Bicol Region. Kung dahil po makibrada yan sa mga maaabot na oras, ano? Pero expected po mga Banggi, November 16, Sabado, mamatian niya ito yan na bagyong yan o amay sa agang Biyernes. Mamatayan niya ito ang epekto nga nasa bit ng bagyo. Mientras tanto, sa iba pang bareta niya ito niyan, mga bareta sa lado lokal, bilang antisipasyon sa naman na paabuto na bagyo, napapangaralan ng Pipito, oras maglaog sa Philippine Area of Responsibility, nagkasiribot naman ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Bicol, tanganing Andaman. Ana sinambit ng panibagong raot ng panahon para man sa kapakanan kan mga residentes. Ini matapos sa sabiyon ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration Pag-asa. Daan na sinambit ng bagyo, piginauman na malaog sa PAR sa agang pag-aaga. Asin maging malidevelop bilang typhoon category oras na magtama sa landmass kan Pilipinas. Katungod gayan sa probinsya kan Camarines Sur, si Governor Luigi Villaferte nagparawas na kasubang kini memorandum order sa kapos ng mga mayor, pati naman mga local Disaster Risk Reduction and Management Council chairperson para man bistuhon na ang mga salbadong lugar para sa evacuation ka mga residentes sa posibleng pagbaha na sapuon kan sa ilang mga lugar
Kabali dyan ang pagkapanuas ng panibagong memo na kansilado ang laog sa klase puon sa agang Biyernes sa pitsa 15 kang bulan na Nobyembre. Matandaan sa pagtama kan tropical storm na si Christine, abuton sa 2,917 barangay ang apektado sa Bicol, mentras tantong 774,192 na pamilya ang naapektaran, asin lampas sa 3 milyones na individual ang apektado kanasambit ng bagyo hulikan maiwasan na pagbaha. Mientras tanto mga tugang, paragos na nagadanay ang price freeze sa mga essential goods sa riba na parte kang Kabikulan, partikularmente sa mga probinsyang grabing naapektaran kan maiwasan na pagbaha, dalakan na nakalis na tropical storm o severe tropical storm na si Christine. Ang Department of Trade and Industry nagkumpirmar na ang price freeze kabali ang mga essential items aron ka mga canned sardines, mga gatas, kape, mga laundry products, tinapay, asin, bottled water, asin mga instant noodles. Lakdang ini, ang paragos na nag-epekto sa probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Albayasin sa probinsya kan Sorsogon, Taganing Masiguro, na mga residentes maabot ang baratong presyo kan mga produkto na mayong pang-aprobisar ang mga negosyante sa patong na presyo. Sabi ni Joseph Pranyola, DTI Bicol Officer in Charge, ang ahensya istriktong ma-enforsar sa sindang paragos na monitoring na ginigibo para sa price freeze pun pa kanagtalikod na Oktubre 24. Nagpatarid pa ang ahensya na isay man na mapupurbaran na nagaprobinsar kan sitwasyon na sila nagsunod kang price freeze mapatawan din po sa 5,000 pesos sagod sa 1 million pesos na multa o kung naiman pagkakapreso ng sagod sa 10 taon. Mientras tanto, bigalaw man maparwas ko niya din pinakapinal na advisory ang Office of the Civil Defense sa Bicol, dapit man sa ipapautob na travel advisory na mapugol sa pagbiyahe kan mga bihikulo gikan duman sa Metro Manila palaog sa Bicol Region, Visayas, asin man sa Mindanao. Kasumanggi nagkaigwan ng karibungan matapos amay na i-post kan Assistant Regional Director kan LTO Bicol sa sayang personal page ang napagkaurulayan sa ginibong meeting kang disaster management sa Bicol asin sa probinsya kan Camarines Sur. Mapanapit man sa pag-hold ka mga bihikulo sa Del Gallego border para sila pugulan na makadiretso sa may partikan na ibang partikan Bicol asin man Visayas asin Mindanao. Pero pinanindugan kan na PDRRM Sigamsur na dahil na dapat magkagawa ng border control sa manuan kan Del Gallego Camarines Sur takaling dahil na mautro. Ang natambak na mga pasayros, mga pailante, mga driver na naipit uliban kang Bagyong Christine kung saan ang provincial government kan Camarines Sur iyo ang nagpakakan sa mga nagka-repeat pirang aldaw sa sinambit ng border. Bon sabiyon, dumampas na sa Manila kay puan na dahil na padiretson ang biyahe punong niya na amay na pagkaaga tanganing dahil na sinda matingga dyan sa Del Gallego border palaog sa Bicol asin ba ibang parte kan Visayas asin Mindanao. Ini ang Kakampi Network News. Yan ang mga tugang mga balita sa Lunang Tabianan sa Kakampi Network News. Kita po nakaantabay sa mga paabuto na raot ng panahon, lalo na ang Bagyong Pipito, kaya mag-andam kita. Arugan si mga leksyon na pigwalat kang Bagyong Christine, sa tuyan na pong gibuhon yan ngunyan, tanganing kita po makapag-andam asin na kita maipit. In kaso, ano man epektong talahon kani, arugang baha, asin duros, lalo na po sa pagkakan, inumo na tubig, salbadong parking space, parking area sa mga bihikulo. Tangaling dahil mautro si kadako ng mga bihikulong linubog, lalo na si mga lugar na first time na nagsapo ng baha. Kaya ingat-ingat po kita, Gabo. Seryoso niya to. Ang mga banta, lalo po ang mga update sa dalagan kan na bagyo, sa pagi po kan Pag-asa, lalong-lalo ng Pag-asa. Ito yung pong official weather bureau kan sa tuyang gobyerno. Magantabay kita sa sila mga piga-anunsyar. Iwasan niya to si mga nagpapara-analyze ni mga kondisyon kang panahon sa pagi ng social media. Tangaling dahil kita mauyo, dahil kita magpanik. Lumanan kita sa mga legit na mga Facebook page. Magbasig ang mga impormasyon
nakukuha niya ito ng kaaraman. Dahil kita magbase sa mga fake news, asin ba pa mga nakakaribo, mga misinformation, disinformation sa pagiging social media. Sa pangarap po kang bilog na porsa kang Kakampi Network News, kay banang ko sa ibang Bulawan sa Lado Tiktikal, halip po rin sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Ako po si Jun Bernas. Mabaros ka sa inong mga tabay sa gun sa masunod niya itong pagkatuning amay ng mga baretang on-air online, digdiyan sa Kakampi Network News Network News KM Kakampi Kamsur